Pilipinas, una sa ating mga balita. Nasa 2 oras bago maghating gabi, biglang niyanig ng mapaminsalang magnitude 6.9 na lindol ang Cebu City. Sa inisyal na datos ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management, 64 na katao na ang napaulat na nasawi habang pumalo na rin sa higit 100 ang sugatan dahil sa trahedya. Ang buong detalye ihahatid live ni Edniel Parosa. Edniel. Umabot na sa 64 at posible pang madagdaga ang bilang ng mga napapaulat na nasawi matapos ang magnitude 6.9 na lindol sa lalawigan ng Cebu kagabi. Sa report ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Cebu, pinakamarami sa reported casualties ay sa Bogo City, ilang kilometro lamang sa epicentro ng pagyanig. Ayon kay Office of Civil Defense Assistant Secretary Rafi Alejandro, sentro ngayon ng rescue operations sa hilagang bahagi ng lalawigan, gaya ng Bogo, San Remillo at Tabuelan dahil sa lawak ng pinsala. Pero buong probinsya ng Cebu ang isinailalim na sa state of calamity epekto ng sakuna. Doon nag-concentrate yung kasi parang 20 kilometers lang yung yung epicenter. So mukhang doon yung sentro ng damage, no. Tsaka yung casualty nakikita natin, all other areas are not reporting any casualty, no. Sa pulong balitaan sa Camp Aguinaldo, sinabi rin ni Alejandro na pahirapan ngayon ang komunikasyon at hamon ng biyahe patungo sa pinaka-napinsala ng lindol. 3 hours yung Bogo from Cebu City if we need to move things, no. But ma-address naman yan. So far ang challenge talaga namin is communication para makuha talaga yung complete picture. Kaya kahit ang Interagency Coordinating Cell, inalerto na rin ng Defense Department ang mga kapitbahay na bansa gaya ng Singapore, Malaysia at Indonesia para tumulong sa operasyon. The Interagency Coordinating Cell is meeting now. As soon as we get the numbers and decisions can be made, no. Meron naman tayong protocol that we follow when we seek international help. Tiniyak na OCT ang sapat na food pack habang nagpadala na rin ng water filtration system ang hensya sa probinsya. Prioridad ding masuri ng iba't ibang tanggapan ng pamahalaan ang structural integrity ng mga pagamutan at paaralan, lalo't nabubulunan na umano ang Bogo City Hospital dahil sa dami ng mga pasyente. Sumaklolo na rin ang Armed Forces of the Philippines, katuwang ang mga LGU, habang bumuo na ng task group ang Philippine National Police sa pangunguna ng Police Regional Office 7. Pagamat walang partikular na numero ng mga missing o nawawala, target ng rescuers na makapagligtas ng pinakamaraming buhay sa loob ng golden hours o itong 24 oras pagtapos ng trahedyang naitala alas 9:59 kagabi. Para sa MBC Network News, ito si Edniel Parosa, Laser H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parosa.